Sasagutin muna ni Dr. Q ang ilan sa inyong mga katanungan. Mga ka-Facebook natin ito. Mula ho kay Liwayway Flores Limpia, delikado ba, Doc, yung hormonal imbalance na tinatawag? Hindi natin alam, Connie, kung ilang taon si Liwayway, no? Pero ang masasagot ko lang dyan ay oo. Dahil lahat na hormonal imbalance, hindi yan maganda dahil hindi siya normal. So kung nasa adolescent stage yan, yung isang babae na may hormonal imbalance, kailangan makorek yan bago siya magkaroon ng pregnancy. Kasi baka mahirapan siya mag-pregnant kung meron siyang hormonal imbalance. Ganun din pag nasa reproductive age siya. Kasi pag may hormonal imbalance, hindi naman regular yung kanyang regla. So pag hindi regular yung kanyang regla, hindi siya nag-ovulate, mahirapan siyang mabuntis. Pag menopausal period naman, talagang makakaroon ng hormonal imbalance, normal yun kasi nawawala na yung estrogen at progesterone. So magkakaproblema tayo pag nasa adolescent stage at saka doon sa reproductive age. Ayun. Pero pag patungo ka na sa medyo ikaw ay menopausal, okay lang. Hindi naman siya okay, pero ine-expect naman talaga natin yan. So it's a physiologic process na nangyayari sa babae na lampas na ng 50. Oh, just to be sure, patingin sa mga ekspertong katulad naman ni Dr. Q. Samantala, eto naman, pasintabi ho dun sa mga nag-aalmusal. Kasi medyo maselan lang yung ating tanong, no? Na hindi na natin babanggitin kung sino yung syempre yung nagbigay sa atin ng katanungan. Ang kanya hong question, bakit daw ba nagkakaroon ng amoy yung ari niya, no? Despite the fact na naliligo naman daw siya everyday. Normally naman kasi, Connie, kung maganda naman ang perineal hygiene, yung bang naguhugas naman ng babae sa araw-araw, no? Tuwing umiihi siya, naguhugas, o tuwing dumumi siya, naguhugas. Hindi naman ito mangangamoy dapat. Mangangamoy ang isang ari ng babae kung ito ay may infection o di kaya yung very poor yung kanyang perineal hygiene. No? So kailangan na maghugas palagi at siguraduhin na walang infection doon sa loob. No? Kasi kung may discharge doon na nanggagaling sa loob, pwedeng ito maging sanhi din ng pangangamoy. Ayun. So, there you have it. Ito naman ang susunod na katanungan natin mula kay Raquel Vidon Lucas. Ano daw yung tinatawag na blighted ovum? At delikado ba yan? Ito yung tinatawag nating unembryonic pregnancy. Na pregnant yung isang babae, nag-positive yung pregnancy test niya, may sac, may gestational sac, pero walang embryo. So, hindi ito normal na pagbubuntis. At usually, nangyayari ito sa mga first pregnancies, no? O di kaya sa mga babae na nagkakaroon ng mga metabolic problems, like for example, diabetes o meron silang mga thyroid problems, no? Hindi normal yung process ng pregnancy, na uuwi ito sa blighted ovum. So walang embryo. So ang mangyayari dito, talagang ilalabas nila yon. Nagkakaroon sila ng spontaneous abortion. Delikado? Delikado kasi kung hindi siya ma-correct, hindi siya mararaspa, at bleed siya ng bleed, pwede magkaroon siya ng hemorrhage, pwede magkaroon siya ng anemia, or kung may natira pa doon na parte ng inunan o di kaya yung products of conception na tinatawag natin, pwede sila magkaroon ng infection. So kailangan malinis din. Although hindi lahat ng mga babae na nakukunan dahil sa blighted ovum ay kailangan raspahin. Depende na lang yun sa advice ng inyong doktor. So, magpatingin pa rin. Wala naman kay Jennifer Irinco Fernandez ang kanyang tanong, kung pwede ba siyang uminom ng gamot para sa UTI kahit siya ay buntis? Unang-una kasi, Connie, siguraduhin natin na ang isang babaeng buntis ay talagang may UTI. Kasi hindi lahat ng mga babaeng buntis na nagkakaroon ng balisawsaw o nahirapan umihi ay may UTI na. No? So, pasuri muna, patingin muna ang ihi, urinalysis. Kung talagang mapuprove sa urinalysis na may infection yon, bibigyan siya ng doktor ng gamot para sa UTI. At may mga gamot naman ng mga antibiotics na safe din sa pregnancy. So, wag mag-self-medicate. No? Talagang pumunta ka ng doktor lang nakakaalam kung ano yung gamot para sa UTI na safe para sa baby. And for our next question, wala naman kay Jeji Fernandez. Fernandez pa rin, ha? Dati na akong nagkaroon ng cyst, sabi niya, sa ovary. Pero naagapan. Ang tanong, pwede ba daw bang umulit yan? Pwede kang magkaroon uli ng cyst, Jeji, either sa same ovary na kung saan ka nagkaroon ng cyst noon o sa kabilang side ng ovary. Kasi iba-iba naman ang dahilan ng pagkakaroon ng cyst. Thank you very much sa lahat po ng mga gumising ng maaga at nagbigay ng kanilang katanungan para kay Dr. Q. Sana ho ay nakatulong kami na magabayan kayo sa tamang kalusugan.